Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Antindi na nangyaring hearing kanina. Talaga nga naman na booking natin na mga kababayan, isa kang illegal ang ginawa kay Pangulong Duterte at isa kong malaking katarantaduhan ang ginawa ng ating gobyerno. Bakit to? Ipapaliwanag natin yan para mas maunawaan natin kung bakit at ano ang nangyari sa hearing kanina na kung saan na booking natin ang mga opisyal ng gobyerno na puro mga sinungaling. Ay naku po, sinungaling. Yan ang hirap sa atin mga kababayan di ba? Pagka, alam mo, sabi nga nila, pag ikaw nagsisinungaling, paikot-ikot ang sagot mo, di ba? Kayong mga nagsisinungaling sa mga asawa ninyo, di ba? O, pag kayo tinanong, paikot-ikot na sagot ninyo di ba? Kasi nga kayo po ay nagsisinungaling. Yan ang problema sa inyo. So, eto, papaliwanag natin yung mga pangyayari kanina. Ang dami yung pagsisinungaling ang ating pong nakita kanina at inconsistency. Kasi alam nyo mga kababayan yung pagiging inconsistent, ika nga, ay yan po ay senyales o isa ho yan sa mga sign na isang tao ay nagsisinungaling. Kaya nga po sa korte, kung papansinin niyo yung mga abogado, minsan paulit-ulit ang tanong, di ba ho? Kasi nga, para mas talagang maunawaan at malaman kung itong tao na ito magiging consistent yung sagot niya. Kahit baga iba-ibahin mo yung tanong, iba-ibahin mo yung form of questions, di ba? Ay pare-pareho yung kanyang sagot dahil siya ho'y nagsasabing totoo. Pero pag ikaw ay nagsasabi ng hindi totoo, inconsistent ka. Ibig sabihin, iba-iba ang sagot mo, di ba? Kuwari, tinanong ka, bakit ngayon ka lang umuwi? Ang sagot mo kasi overtime sa opisina. Tapos maya-maya tatanungin, bakit ka na late? Pareho lang naman yung tanong, di ba? Pero ang sagot mo kasi traffic di ba? Yun po ibig sabihin mga kababayan ng iba-ibang sagot pero pareho lang naman ang tanong, binago lang. Yun po ang nangyari kaganina. Kahapon pala dahil sa hearing na yan nabuking natin na talagang itong mga public official natin nagsisinungaling pagdating po doon sa issue ng ewan ko kung matatawag ba nating pag-aresto o pag-abduct o baka naman talagang pag-kidnap sa ating Pangulong Duterte. Ano sa tingin ninyo? Pero alam nyo, una, gusto ko munang gusto ko po munang isabihin sa inyo kasi yung mga kababayan, marami yung mga nagsasabi ako, nababasa ako na oo, plastic yan si Amy Marcos kasi si Amy Marcos po ang gumawa ng hearing. Si Amy Marcos po ang nag-start ng hearing since siya po ang chairperson ng Committee ng Foreign Relations. So mga kababayan, marami ko nakikita, sinasabi nila, si Amy Marcos di mapagkatiwalaan yan, ganyan-ganyan, di ba? Dahil sa hearing na to, wala namang mangyayari sa hearing na to. Ako medyo ibang perspective ko dito. Alam nyo naman po ako ever since, hindi po ako Marcos, hindi ko kinampanya si Bongbong Marcos, lalong-lalo na yung kanyang kapatid. Di ba ho? At marami pa ho sa inyo hindi pa umaamin na nabudol, pero ako po, matagal ko na sinasabi sa inyo, plastic yan. Di ba? Matagal ko na sinasabi sa inyo, hindi mapapagkatiwalaan yan. Kaya matagal ko na sinasabi ho yan. Kaya lang, mga kababayan, alam mo naman ang banateros, patas tayo Di ba? Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Yan po ang banateros. Yan po ang aming pinanghahawakan. This time, medyo maganda yung ginawa ni Senator Amy. Although, kulang. Maganda kasi in a sense, nabuking lahat ng kasinungalingan, nabuking inconsistent yung mga public official, mas lalong nalantad. Kasi noong una, nalantad, napukaw yung emosyon ng bawat Pilipino. Diba? Napukaw po yung emosyon ng bawat Pilipino na talagang ang ginawa ng gobyernong ito ay isang pagmamalabis kay Pangulong Duterte. But this time, mas lalong lumalim. Lumalim yung pagkaunawa ng bawat Pilipino na etong sila Marbil, sila Remulla, at kung sino-sino pa. Yung dalawang Remulla, yung magkapatid, at saka yung sino pa to, mga DOJ, Yusek. Sila ho ay talagang mga nagsinungaling, nagpapalusot, mas lalo pang lumalim na merong pang-aabuso maging sa kapulisan at lalong-lalo na po kay Torre. Although, sabi ko nga,
okay sana, pero kung ako yung senador na yon, hindi ako kung talaga yung senador na yon, minsan napapaisip talaga ako eh. Hindi walang biro. Kung ako yung senador na yun, contempt ko talaga silang lahat eh. Kasi sa kamara nga mga kababayan di ba? Kahit tama yung sagot, kinukontempt eh. Basta hindi nagustuhan ng congressman eh. Dito, hindi lang sa mali yung sinagot, pero alam na alam mong nagsisinungaling. Alam na alam mong nagpapalusot. As a matter of fact, ito sa bahaging ito, napakagaling ng ginawa ni Senator Amy na pinresinta niya yung mga past interview nung mga opisyal at yung mga pagbabagong sinasabi nila ngayon. Ang ganda ng pagka-presenta niya dito. Magaling yung kanyang research team. Maayos, maganda. At dahil doon, kung ako yun na nga yung nakulangan nga lang ako. Kung ako'y talaga yun, ay right then and then, contempt silang lahat sa akin, kulong silang lahat sa akin. Sa totoo lang po mga kababayan, hindi walang biro. Alam mo kung bakit? Obvious na eh. Ipapakita natin dito isa-isa. Alam mo, may mga, kasi hindi ko noong una nag-i-struggle ako kung i-discuss ko ba yung buo kasi baka maging boring naman. Pero dito, pinutol-putol na lang nung isa sa mga idol ko na page sa FB. Matagal na po yan. Matagal ko nang pinapollow po yan Yung VOVPH. Matagal ko nang pinafollow yan. At consistent yan mula nung kampanya ni Pangulong Duterte ay talagang maganda ang pagka-research niyan. Kinuha ko yung mga videos niya kung saan pinakita dito yung mga inconsistent na sinasabi ng mga public official natin. At dito mo malalaman na talagang meron silang plano. Kahit i-deny pa nila ng i-deny, meron silang plano. Kasi nga alam mo, ang problema kasi dito, pag sinama mo yung lahat ng bida-bida, talaga mapapahamak sila. Yun ang problema mga kababayan Alam mo, sa grupo, minsan, okay na isa lang ang bida-bida. Pero kung lahat kayo bida-bida, yari ka talaga. Diba? This time, lahat sila ata may pangarap maging senador. Kaya lahat sila bida-bida. Yan tuloy. Talagang natalisod sila, ika nga. Hindi ko alam ano ba sa English ng bida-bida? Para sa kaalaman lang ng mga banyagang nanonood dito, the English of bida-bida is fame whore. Yung they want to be in the limelight, ika nga. So, they entertain interviews, tapos they would add, I don't know if add